niyo din dahil ipinamigay, meron diyan sa loob mga listahan ng awit, no? Para din pagbigay paalala sa ating mga buhay pa. Kasi si tatay ay nauna na sa atin. Kaya ang tawag dito sa ating nasa papel, in loving memory of Domingo Musni. Born in August 4, 1934 and died on March 15, 2026. So ngayon ay March 17 po ang ating service, no? At ako po ang inyong lingkod, si Pastor Randy, taga Berean Baptist Church. So ngayon, ang ating unang awitin ay Mansion Over the Hilltop, no? Kung hindi nyo pa alam ito, tuturuan ko kayo, no? So sunod lang kayo ang nakakaalam para din lahat ng hindi pa nakakaalam ay sasabay na rin sila kung matututo na sila, no? Mabilis lang po ito. Okay, Brother Joash, please try to guide me, accompaniment sa gitar mo. Anong key ang gamit mo, bro? C. Kahit na tubo ang aming tahanan dito sa lupa'y may kasiyahan pagkat sa langit ay may naghihintay na kahari ang gintong lantay. Ako'y magbahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. Second one. Pagmabahala sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang sumapit sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. So, yun ang paalala na ang isang tao ay may bahay na hindi nasisira. So, mamaya, isa sa mga pwede nating pag-usapan ay mga iba-ibang klaseng bahay. Si Tatay Domingo ay may bahay yan. Gaya na sinabi na Tatay Ernesto kanina, mga kapatid, ay siya hindi dito nakatira, ayaw din niyang makitira. Tawag doon, hindi siya titira sa kanyang anak. Si gusto niyang buhay na siya bilang ama at ang mga anak may sariling pamilya na rin. Yun yung unang bahay. Ito yun. Ang pangalawang bahay na tinirhan ni Tatay Domingo is yung katawan niya. Kasi ang tao kasi tatlong parte yan. May katawan, may espiritu, at may kaluluwa. So ikaw na kinakausap ko ngayon, ako mismong nagsasalita ngayon, kaluluwa ko, nasa loob ng katawan. Bakit gumagalaw ang aking katawan? Dahil may espiritu. Okay, mamaya ating elaborate yan. Oh.
So, pangalawang awit is, Does Jesus Care? So, mabilis lang din po ito. Nakikiramay po ang Panginoong Hesus. Tagalog version po ito. EOG daw. Okay. Jesus, kung ako'y nasasaktan sa kahirapan, kapighatian, at pasangkus pa ang daan. Oo, nakikiramay siya, ang puso niya'y nasaktan. Kapag ang araw ay may kalungkutan na kikiramay siya. Ulit. Nakikiramay ba si Jesus kung natasaktan Binalik ko yung first stanza. sa kahirapan, kapighatian, at pasangkus pa ang daan. Oo, nakikiramay siya, ang puso niya'y nasaktan. Kapag ang araw ay may kalungkutan na kikiramay siya. Second na. Okay, before tayo mag-proceed, meron pa tayong mga listahan dito sa mga wala. Pakibahagi lang po doon sa likod, doon sa unahan. Sige, paki-assist na lang, Brad. Thank you. Okay, sa second now, nakikiramay ba si Jesus kung natatakot ako? So, ang Panginoon, hindi din siya, kumbaga, nag-skip or something, pinagpaliban yung mga pangyayari sa buhay ng tao. Bagkus, kung mayroon mang nalungkot, nasaktan dahil si tatay ay lumisa na, siya din ay nakikiramay. Ang Diyos natin sa langit. So, sa pangalawang stanza, kantahin natin. Ready, go. Nakikiramay ba si Jesus kung natatakot ako? Pagtakip silim at dumidilim, siya ba ay nasa piling ko? Oo, nakikiramay siya, ang puso niya'y nasaktan. Kapag ang araw ay may kalungkutan na kikiramay siya. Nakikiramay ba si Jesus kung miting tagumpay na? Pinagsikapan, di ko nakamtan, walang patid ang pagluha. Oo, nakikiramay siya, ang puso niya'y nasaktan. Kapag ang araw
4 stanza, basahin ko po, nakikiramay ba si Jesus kung ang sa aking pagpaalam sa aking sinta. Kung mga pagsalita lang si tatay, parang ganun, na nakapagpaalam ba rito sa lupa, sa mga mahal sa buhay dito sa lupa. At tayo namang naiwan, puso ko'y nasusugatan. Alam mo na, ikaw daw, wala nang mahal sa buhay. Masakit. Diba? Wala na, hindi mo na makausap. At yung mga tawa, at minsan na pumupunta sa isang lugar ng banding-banding, usapin mo, mawawala na yun. Yung ganun ang buhay. Minsan ay masaya dahil merong kasama, pero lilipas din ang panahon. Mawawala din. At pag-usapan natin yan, bakit ito nangyayari sa atin. Last stanza, basta kantahin natin. Ready, sing. Nakikiramay ba si Jesus kung sa aking pagpapaalam sa aming sinta rito sa lupa, puso ko'y nasusugatan. Oo, nakikiramay siya, ang puso niya'y nasaktan. Kapag ang araw ay may kalungkutan na, kikiramay siya. Sa mga anak ni Tatay Ingo, tama ba ang pagkabitas ko? Tama po ba? Tama po. Ako ay nakikiramay at ang Panginoon ay nakikiramay ayon sa salita niya. At lahat ng mga apo, ang dami nakalista doon sa loob. No? Hindi ko maisa-isa doon. Ang dami. May apo sa tuhod pa daw. So, ang ating pagtitipon ngayong gabi ay importante ito. Dahil hindi man makarinig ang ating Tatay Ingo dahil nasa kabilang buhay na siya. Tayo na buhay ngayon ang ating puntarya. Dahil ang Diyos makipag-usap sa atin ngayon. No? At sana bigyan nyo ng puwang ang salita ng Diyos sa inyong mga puso at ating team na pakinggan kung ano ang sinasabi nito. No? So, una, ang pamagat ng ating pag-usapan ngayon ay ating pag-asa sa kabila ng kamatayan. So, kung aking papasahin at sundan sa inyong mga mata, sa teksto niyan, unang Tesalonica 4:13 hanggang 14, sinabi niya doon, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." So, si Tatay Ingo, para bang natulog laan. No? At lahat ng tao na kilala ang Diyos ay para bang natulog laan. Yun po ang mensahe. Ang term sa English ay asleep. No? Huwag kayong mag-alala kasi para bang natulog lang si Tatay Ingo. "That you sorrow not, even as others, which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him." Meron po ang Bible nagsabi na if. Alam mo yung salitang if? Ibig sabihin, may kondisyon. Bago ka sabihan na para bang natulog, meron ka dapat nung buhay ka pa, ang iyong buhay ay nakasumpong ng mensahe na kung papaano si Kristo namatay, nilibing at nabuhay na muli, at kung ikaw ay mananampalataya nito, ang tawag sa iyo ay para bang natulog lang. So, ako, si Tatay Ingo at ako, hindi talaga magkakilala. Pinagmasdan ko si Tatay dito nakahinglay. Hindi na ako makausap ni Tatay, of course, kasi wala na siya. Bigyan ko kayo ng istorya. Si Tatay Ingo, hindi ko man siya kilala. Pero nung isinilang siya dito sa Baliwag, tama po ba?
Tama. So, taga-Baliwag po si tatay. Hindi natin alam sa daan ng kanyang tinatahak. Kasi unang-una, hindi naman natin sinusundan kung anong mga teleserye ng buhay niya. So, baka sakali, isang araw, si Tatay Ingo nakahanap ng isang tao diyan sa merkado o saan man siya pumunta sa Pilipinas. Pumunta ba siya sa ibang bansa? Hindi. Okay, sa Pilipinas lang. So, pumunta siya sa ibang lugar. Hindi natin alam. Pumunta siya doon, pumunta siya dito, pumunta sa Baguio. Hindi ko alam ha. Baka sakali na lang ito. Pumunta siya sa Metro Manila, pumunta siya sa Visayas. Nakapunta ba sa Visayas? Hindi rin. Visayas, si tatay. Hindi rin. Oo. So, ikot lang si tatay sa Luzon. Sa 92 years. Tama? 92. O, 91. Mga kapatid, mga kaibigan, ang tao kasi gusto ng Diyos na ang kanyang kaluluwa mapalangit. Ayaw ng Diyos na mapahamak nawa tayo sa impyerno. So, ang ating pag-asa nawa na habang buhay pa tayo, meron tayong kaligtasan. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na matiyak natin na habang buhay pa tayo, ang ating matungo, after tayo ay maganyan din kay tatay, langit na. Kumbaga, kasiguraduan. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Or another term sa Tagalog, katiyakan. Ayaw niya na magdadalawang isip tayo. Ayaw niya na tayo ay malilito. Gusto niya na sure ang daan. Gusto niya sigurado talaga ang kaligtasan. Yun ang kalooban ng Diyos. Bakit tayo nandito ngayon? So, ngayon, pag-usapan natin ang kaligtasan. Ngayong gabi. So, sa panahon na si tatay, nung buhay pa, hindi natin alam kung saan siya nagpunta-punta at meron siyang ginagawa. Baka sakali sa kanyang buhay, nung siya ay nandito, merong nagpahayag sa kanya ng pangalan ng mensahe ay Panginoong Hesus, namatay sa krus, inilibing at nabuhay namang muli. At yung tinanggap niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa buong puso, ang tawag ni tatay na ngayon ay para bang natulog lang. Yun yung binasa ko. Diba niyo ba? If we believe that Jesus died and rose again, even so them which also sleep in Jesus. So yun ang isa sa mga pwedeng maangkin mo na magandang titulo, title mo, na para bang natulog lang. Dahil, sinabi ko sa inyo kanina, na ang tao ay may klase-klaseng bahay. Unang bahay, yung tinirahan ni tatay. Yari ng simento, hollow blocks. At of course, hindi siya mababasa niyan nung buhay pa siya. Pangalawang bahay natin na ating dapat mong pag-aralan is yung katawan natin. Dahil lang sa Genesis 2 verse 7, nagsabi ang Biblia, Then the Lord God formed man of the dust of the ground, and He breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Ibig sabihin, kung itagalog natin, si Adan ay pinurma po siya ng galing alikabok. At hinipan po ang kanyang ilong. At yung pag-ihip nito, yun yung espiritu. Galing din sa Diyos. Na para magiging buhay na tao, may hininga. At nung bumangon ang tao, merong kaluluwa. Ibig sabihin, sino po itong tatlo at ano po ang pwedeng puntahan ng tatlo na ito pag siya ay mamatay, pisikal? Una, ang kanyang katawan, of course, maagnas. Dahil sabi ng Biblia, ang tao galing sa alikabok, babalik sa alikabok. Yun ang katotohanan sa katawan. Ecclesiastes 12 verse 7, nagsabi doon, Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. So, nasabi ko na ang katawan ay babalik sa alikabok dahil galing siya sa alikabok. Ang pangalawa, espiritu. Yun na yung sinabi ko. Na hiram tayo ng hininga at ibabalik din natin itong hininga natin. Ibig sabihin, para bang ang cellphone. Kung makita nyo pong cellphone na ito, ito'y katulad ng tao. Makita nyo ang casing, ito yung katawan. May iba-ibang casing ang tao, di ba? Makita mo ang tao, may itim. O, mga Afrikano. May brown, tayong mga Pilipino. O, kayo manggi ang tawag sa atin.
may puti, iba-ibang lahi na puti, Amerikano, Australiano, or whatever mga kinds of country. So, itim, brown, puti. Ang tawag doon katawan. Casing lang yun. Pangalawang parte is yung electricity. Yan. Ilang bar ito sa battery? 63. Ibig sabihin, ganun ang buhay natin. 63 na lang. Ibig sabihin, pag masilang ka sa mundong ibabaw, bilang na ang charge mo. No? Paunti-unti na ang pawala ng battery. Hindi naman tayo forever ang ating katawan. Mawawala din ito si tatay, kahit anong gusto niyang lakas, talagang nakalista na yan sa Biblia kung ano ang taning ng araw ng tao. Okay? So, ano ang katawan? Galing sa likabok, babalik sa likabok. Pag mawala ang mamatay ang tao. Pangalawa, ang hininga, espiritu, babalik sa Diyos. Na para bang kuryente or charge na mawawala at kukunin sa Diyos. Ngayon, ang espiritu, hindi ikaw yan. Hininga mo yan. Sino ang ikaw nga aking kinakausap ngayon? Ikaw ngayon na kaluluwa. Ang kaluluwa, siya ngayon ang may pangalan. Siya nga ngayon ay may pag-iisip. Siya na ngayon ay mayroong emosyon. Siya na ngayon ay mayroong gusto. Gusto means will. May willpower ang kaluluwa. Ngayon, gusto ng Diyos na ang kaluluwa maligtas. Kasi sabi ng Hebrews 9 verse 27, it is appointed unto men once to die, after this is the judgment. So, after na wala ang hininga sa katawan, ang kaluluwa mo lalabas sa katawan. Pagkatapos nito, meron ang hukom na naghahantay sa atin. Ang hukom na yon, ang Diyos nasa langit. Ang Diyos Ama. Siya ang naghahantay. So, dalawa lang pagmasa hukom. Doon ka sa korte, sa Regional Trial Court dito sa Bulacan. Dalawa lang palagi ang araw-araw na trabaho doon. Guilty or not guilty. Yun lang. Palaging desisyon yun. No? So ngayon, tayo ng mga tao, bilang makasalanan dahil sa, sabi ng Biblia, nakuha natin yan kay Adan, dahil nagkasala ang unang tao na si Adan, ngayon, solusyonan ng Biblia ngayon kung paano tayo maligtas para hindi tayo mapahamak sa impyerno. No? Sabi ng unang punto, ang katotohanan ng kamatayan ay isang itinakdang pagharap. So mawawala ang ating hininga, takda itong pagharap. Sinabi ko na, sabihin ko din ulit. Hebrews 9:27, ito ay appointment. So wala po itong late. Sino sa inyo ang nakapagtrabaho, appointment everyday on? Or pag-aaral, appointment din everyday on? Pupunta ka sa school, appointment. Pero minsan late, no? Minsan late. Kasi hindi naman talaga natin makaya, no? Lalo na kung pagod, mabangon, maraming ginagawa. So maraming appointment. No, munti ka na kami late. Late na nga kami konti dito eh. So may appointment tayo na minsan hindi natin marating sa exact na oras. Pero itong kamatayan na ito, walang late dito. Pag oras mo na talaga. Wala na pong pag sinabing, ayaw ko pa. Pag sinabi ng Diyos, kunin ko na yung hininga mo, wala ka nang magagawa. At meron ding mga tao na bunti ka na at akala mo mauna na sa'yo, oh, ikaw pa ang nauna sa kanya. Di ba? Maraming mga ganong storya. So, appointment po ang kamatayan. Kaya si tatay, ang ganda ng appointment niya. No? Hindi siya pinahirapan ng Diyos. Isang kuwan lang, wala nang gastos, di ba? Di-revive lang siya, no? Di-revive lang siya bigla. Wala na masyado kasi marami pong mga namatay na talagang iniwan ng milyones sa ospital. Di ba? Ako, sabi ng Biblia, pwede kang mangarap at sabihin mo, Panginoon, sana matulog na ako ang aking kamatayan. Oh? Para hindi mapahirapan ang maiwan. Di ba? Kasi ganoon naman talaga ang buhay. Meron talagang ending. Ang ating wish na lang, mag-wish tayo sa Diyos na hindi mapahirapan ang maiwan. Okay? Kasi appointment ito. X, yun ang unang punto. Yun ang katotohanan talaga. Dahil sabi ng paliwanag dito, lahat tayo ay tinalagang ang araw ng ating kamatayan. Hindi ito maiiwasan sapagkat bunga ito ng kasalanan, sabi ng Romans 5 verse 12.
ang buhay ay maiksi at mabilis lumipas gaya ng sinasabi ng James 4:14. So ano bang sabi ng Romans 5:12? Sabi ng Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. So dahil itong si Adan na unang tao nagkasala, naangkin natin yung kasalanan na galing ng unang tao na si Adan. Kaya tayo makaranas ng kamatayan. Dahil ang unang tao na si Adan ay nakaranas ding kamatayan. So ibig sabihin pala, tayo na bilang tao at si Adan na unang tao ay namatay, tayo rin ay makaranas nito. Walang isa sa atin na magsabi, forever ako dito, hindi ako mamatay. No, si unang tao na si Adan namatay, tayo pa. So, ang atin lang solusyonan ngayon kung paano maligtas ang ating kaluluwa. Bago tayo mapugutan ng hininga, sigurado na tayo. No? Mamaya na po tayo. Sigurado na tayo, sabi ng Biblia, habang tayo ay buhay pa, pwede nating masiguro ang kaligtasan. Okay? Kasi ang buhay ay para bang isang singaw. Sabi ng James 4:14, it is even like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Kaya ang tanong ay hindi kung kailan tayo mamamatay, kundi handa na ba tayo kapag dumating na ito. Ibig sabihin, sigurado na ba tayo na ang ating kaluluwa ay mapalangit? No? Walang pagdududa. Yun yung unang mensahe. Ano yung unang mensahe? Ang katotohanan ng kamatayan ay talagang itinakda sa Diyos. Appointment. Number 2. Ay, wala kang mensahe. Okay, number 2, para magkasabay ka sa aking mensahe. Tatay. Meron na tayo? Meron. Okay. So, number 2 na ako. Mamaya tayo, usap tayo pagkatapos ito. Sabi ng pangalawa, ang pag-asa ng muling pagkabuhay, isang kaaliwan sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, pag isang tao ay ligtas, kumbaga sigurado siya na pag ay siya'y mawala sa mundo, langit ang mapatunguhan niya, ay ito ay bubuhayin muli ang kanyang katawan. Naiwan dito sa lupa, gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 11, 25 and 26, sinabi ni Jesus, ako ang resurrection. I am the resurrection. Jesus said, I'm the light. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Pwede ba yun sa atin? Sabi mo, Pastor, hindi tayo mamamatay. Ito, ngayon, shall never die. Ano bang ibig sabihin? Ganito yon. Ang ibig sabihin ng Kristo diyan sa pagsabi na kung maniwala ka sa akin bilang tagapagligtas, hindi ka mamamatay. Ano bang tinutukoy niyang kamatayan ito? Ang tinutukoy niyang kamatayan is ganito. Ano bang kahulugan ng kamatayan? Yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo. Ang kahulugan ng kamatayan ay paghiwalay. Isa sa mga kahulugan. Example, tingnan mo tayo, nag-electric fan, naka-on yan, di ba? Na-feel mo. Tatanggalin ko ngayon sa saksakan. Ayan. Ibig sabihin, nung tinanggal ko na yung saksakan, namatay. So, ang ibig sabihin pala ng kamatayan ay paghiwalay. Ibig sabihin pala, sabi ni Kristo, kung maniwala ka sa akin, wala na tayong hiwalayan. Kung saan ako, doon din ikaw. Yun ang punto ni Kristo. Hindi ibig sabihin, hindi ka na mamamatay pisikal. Pagkos, sabi niya, kung mamamatay ka man pisikal, yung ikaw ng kaluluwa, kasama ko. Hindi ka hiwalay sa akin. Bakit? Ang mga tao ba? Saan ba ngayon na hindi ligtas yung hiwalay ni Kristo? Nandun sa Biblia. Siya mismo. No. Ang Biblia po. Ay! Nagbabasa na si tatay. Pakikuhan tatay. Isog ka tayo kasi. Paki-isog tayo kasi nababasa ka tayo. Yan. Dito ka tayo. Pakikanon. Para hindi ka mababasa. Dito ka. Sige, ituloy natin tayo. Pangalawang punto pa tayo. Mag-usap tayo mamaya. Okay? So, ano ngayon? Ang una, ang katotohanan ay tayo ay mamamatay. So, ano nga yung kamatayan? Paghiwalay. So, ano ang tawag sa Tatay Ingo?
hiwalay sa hininga. Yun ang ibig sabihin. Nawalan ng hininga. Anong unang kamatayan? Physical na kamatayan. Ibig sabihin ng physical kamatayan, physical means na hiwalay ang hininga mo. Yun ang ibig sabihin na kagaya ba ng electric fan na tinanggal ko doon sa switch na hiwalay siya, namatay. So yun lang ang isa pwede nating ikausapin na ang bawat isa maintindihan yung salitang kamatayan. Ibalik ko na ito eh. Ibig sabihin, mabubuhay siya. Ganon. Ganon katindi na dapat natin maintindihan ang salita ng Diyos. Pag sinabi ni Kristo, sino ang maniwala sa akin, hindi siya mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka mahiwalay sa Kanya. Ikaw na ngayon ay may buhay na walang hanggan. Yun ang gusto niya. Ano ngayong kamatayan? Paghiwalay. Ano ang buhay? Isa. Isa kayo. Hindi kayo hiwalay. Isa na kayo ni Kristo. Kung saan siya, doon din ikaw. Ang tawag doon, buhay na walang hanggan. Hindi na kamatayang hiwalay na kayo na walang hanggan. Hindi yun. So, yun ang nais ng Diyos na maligtas tayo. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Isa sa paliwanag ito, para sa mga mananampalataya kay Kristo, ang kamatayan ay hindi wakas, kundi ang pagtungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, makapiling mo na ang Panginoong Hesus. Si Jesus ang nagsabi, ako ang resurrection, ako ang buhay. Dahil siya ay nabuhay muli, may katiyakan tayong mabubuhay din tayong muli, kaya't sa gitna ng pagdadalamhati, mayroon tayong aliw or comfort sa pag-asa na muli tayong makikita ang ating minamahal sa buhay sa Panginoon. Balik ako sa istorya ni Tatay Ingo. Baka sakali sa isang araw, itong mensahe na aking pinapangaral ngayon, nakuha din ni Tatay. At merong nagbigay sa kanya ng babasahin at sabi, Tatay, para masigurado ang kaluluwa mo mapunta sa langit, maniwala ka kay Kristo na siya ay pumunta dito dahil hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Si Kristo lang ang kinaya niya. Siya lang nagbayad ng kasalanan natin, nalibing, nabuhay na muli, nagsakripisyo sa cross. At kung ikaw ay maniwala nito, ikaw ay mapapunta sa langit, magbibigay sa iyo ng buhay ng hanggan. Nung siya, ora mismo nung sumampalataya si Tatay Ingo, siya na ngayon ay tinatawag na magkikita tayong muli. Ano po? Kasi ang patunguhan ni Tatay, ganun din ikaw ang patunguhan mo kung ligtas ka. Sino ang nais na papuntahin ka sa langit? Ang Diyos mismo. Sinabi niya, ako, ang nais ko, na kung sino maniwala sa akin, hindi siya mamamatay. No? Ngayon, pangatlong mensahe. Ang kailangan natin para tayo maligtas ay mananampalataya lang. Wala tayong gagawin. Isang personal na desisyon yon. Sinabi ng Panginoong Hesus mismo sa kanyang salita. Sabi ng John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ano ang lugar? Ano ang lugar na gusto kong malaman niyo para tayo hindi malilito sa ating pagtungan? Gusto ng Diyos na maligtas ang kaluluwa natin at mapalangit ang kaluluwa natin. So, ang lugar na tinawag na langit, yun ang bahay ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos sa John 14 verses 1 to 3, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. At sinabi ni Kristo, that where I am, there ye may be also. Tagalogin ko. Sabi ni Jesus, kung saan ako, dun din nawa kayo. Yun ang bait na Diyos. Yun ang Diyos na mapagmahal. Yun ang Diyos ng biyaya. Yun ang Diyos ng awa. Na kung saan daw siya, dun din tayo. Sino si Jesus? Anak ng Diyos. Ano ang misyon ni Jesus? Ba't pumunta siya sa lupa? Para hindi tayo mapahamak sa impyerno. Para hindi tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya pumunta siya at nagsakripisyo para pangbayad ng ating mga kasalanan. Bakit siya pumunta sa lupa 2,000 years ago? Anong kadahilanan bakit siya pumunta?
Dahil sabi ng Efeso 2:8, sa grasya, biyaya tayo mga ligtas. Hindi sa ating mga gawa. Ito'y regalo ng Diyos at hindi sa gawa para walang sino man ang makapagyabang. Ibig sabihin, kaya pala si Jesus at bakit pala si Jesus namatay? Kasi hindi mo kaya. Kasi kung kaya mo pa na pagpunta ng langit dahil mabait ka, bakit siya pumunta rito? Kaya mo pala. Di ba? Kaya pala nating bigyan ng pera ang Panginoon at sabihin, Panginoon, i-mention mo ng pangalan ko, ito, charity, 1 million, ito, 1 million. Uso pa naman sa barangay PIL, ang mga million-million na project, di ba? Yan sa PIL, di ba? Pumunta na si Presidente dyan. Ito, balato ko sa inyo, 1 million. So, pwede pala magpunta langit 1 million? Hindi na lang sana pumunta si Kristo dito kasi kaya mo palang bayaran siya. Kaya nga sinabi ni Kristo, sa biyaya tayo maligtas, hindi sa ating mga gawa, palawarang sino man ang makapagyabang. Dahil sa langit walang mayabang. Sa langit walang mayabang. Na para bang pagpunta mo doon, katukin mo ang langit, o halimbawa si Pedro ang taga-open doon, bakit ka nandito at bakit kita papasukin sa langit? Sabi ko, marami kasi akong tinulungan sa lupa, marami akong kabarkada doon, ang dami kong tinulungan doon, ang dami kong kapitbahay doon, ako ang mabait na tao doon. Sabi ng Panginoon, hindi ka papasa dito. Dahil ang Panginoong Hesus, anak ko, pumunta doon dahil hindi mo kaya. Kasi kung kaya mo pala, ay lahat na makapunta sa langit kasi kaya mo pala eh. Kaya nga ang aking anak namatay kasi hindi mo kaya. Ang iyong desisyon, maniwala ka na lang sa ginawa ng anak ko. Wala kang ilagay na gawa, wala kang idagdag na gawa, kundi mananampalataya ka lang para ikaw ay maligtas. Na para bang kumbaga, nag-uupo kayo sa upuang, tawag dito? Eurotex. Ay, matibay yung Eurotex? Matibay hindi. Matibay. Sa tingin mo, nung ikay umupo, dumagdag ka ng lakas sa Eurotex. Sabi mo, pag upo ko nito, isa ako sa tumulong sa Eurotex, kaya tumibay. Hindi po. Bago ka umupo, matibay na talaga yan. Ang sayo lang, nanampalataya ka na hindi ka nahuhulog dyan. At alam mo na wala kang kinakapitang iba, di ba? May kinakapitan ka iba. Wala. Kanina ka pang umuupo sa Eurotex, ibig mo, matibay talaga ang Eurotex. Kahit mabigat or kahit magaan, kahit anong weight, kaya akong buhatin. Ibig sabihin, ang pagpananampalataya ni Kristo para mapunta ka ng langit, wala kang gagawin. Namatay siya, nalibing, nabuhay, sapat na yon para ikaw ay pupunta sa langit. Maniwala ka na lang doon. Wala kang idadagdag doon. Ilalagay mo sa isipan, puso at kaluluwa mo na ako'y hindi mapunta ng langit dahil ako'y mabait. Ako'y hindi pupunta ng langit dahil ako'y religyoso. Ako'y hindi pupunta ng langit dahil ako'y maraming kaibigan, maraming pera. Hindi. Wala talaga ako. Kahit ni sintimong gawa, kahit pera, hindi. Si Kristo lang ang sapat. Kaya ako pupunta ng langit. Namatay siya, nalibing, nabuhay, para lahat ng kasalanan ko, bayad. Efeso 1:7. Sa kay Kristo may katubusan at may kapatawaran ng kasalanan. So kung gusto mo maghanap ng mapatawad ang kasalanan mo, maniwala ka kay Kristo. At yan ay sapat para ikaw ay maligtas. So ano ang kaligtasan? Desisyon po yan. At ang pagdesisyon mo, mananampalataya ka lang. Wala kang gagawin dahil natapos na po ang gawa ni Kristo 2,000 years ago. Ayon sa paliwanag dito, sa next, ipaklik nyo lang sa next page, walang ibang daan patungo sa Diyos sa langit, kundi si Kristo, anak niya. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon o gawa o mabubuting asal, kundi sa pagtiwala na ang ginawa ni Jesus sa krus, namatay siya, nalibing at nabuhay, ay sapat na yun. Sabi ng 1 Corinthians 3 and 4, 1 Corinthians 15, 3 and 4, anong sinabi? That Christ died for our sins, and He was buried, and the third day He rose again. Naniwala ko ba kayo kay Kristo na siya'y namatay, nilibing at nabuhay? Yun lang ang kondisyon. Wala nang ibang hinahanap siya.
para ikaw ay maligtas. Kung sino man ang sumampalataya kay Kristo, ay siya na ngayon ay pinatawad na. Episo 1:7. Tingnan niyo po. In Christ, we have forgiveness of sins according to the riches of His grace. Na para bang, kumbaga, ganito ang dati kong tao. Bakit ka dito nagsimba? Ay, baka sakali ba yung aking kasalanan, dami yun, matanggalan kunti. Pagkatapos, mapunta ka ng langit. Ay, hindi ko alam. Baka sakali. Lahat na lang, baka sakali. Ayaw ng Diyos yun. Gusto ni Satanas yun. Kasi talagang ma-impyerno ka doon. Kasi baka sakali. Para bang ganito? Nagmaniho si Brother Dante. Sigurado ka bang marunong kang magmaniho? Baka sakali. Yan ha. Sige, bigyan kita ng susi. Kasi baka sakali. Bigyan kita. So pagdating doon sa kalsada, marunong ka talaga. Baka sakali. Lahat ng baka sakali, bangga agad yun. Kasi hindi sure. Kaya nga merong driving school. Kasi kung wala kang driving school, cemetery yung aputin mo, bakit mamamatay kang dali? Kasi lahat ng mga na-crash sa motor, na-crash sa mga kuhan, lalo na yung walang seminar, walang mga seminar sa LTO, mamamatay ka talaga sa aksidente. Kasi baka sakali lang. Akala mo marunong ka, hindi pa. So gusto ng Diyos, ganun ang kaluluwa natin. Ayaw niyang baka sakali. Gusto niya sigurado talagang langit ang mapatunguhan mo. Ligtas ka, wala ka ng pagdududa dahil si Kristo ang pag-asa mo, hindi sarili mo, hindi relihiyon mo, hindi pera mo. Kasi kung pera mo, mauubos ang pera. Kung pagiging tao at mabait ka, ang tao ay makasalanan. Kung gusto ng Diyos na papuntahin ka langit dahil sa mabait ka, gusto niya perfect, hindi perfect, hindi ka rin makapasok sa langit. Kaya wala ka talaga. Zero. Kahit anong gagawin mo, hindi ka talaga makapasok sa langit kung ikaw lang or grupo ng tao lang. Sino? Si Kristo lang ang daan. Siya lang ang kaligtasan natin. Siya lang ang katubusan para mapatawad tayo sa biyaya niya. Pagkatapos na ikaw'y sumampalataya na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay namang muli, hindi lang ito matanggap mo ang kapatawaran, kundi kapayapaan. Romans 5:1, anong sabi diyan? We are justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ano ang kapayapaan? Ang kapayapaan ay para bang Iran, US at Iran. May kapayapaan? Wala pa po. Anong gera ngayon? Day 14 pa. Ibig sabihin, pag wala ng gera means bababa ang petrolyo, bababa ang langis. Kasi may kapayapaan. Bakit kaya kailangan tayo ng kapayapaan? Dahil kaaway tayo ng Diyos. Mula nung si Adan na unang tao nagkasala at napasa atin yung naipamana ni Adan ang kasalanan natin, lahat tayo ay kaaway ng Diyos at naggalit ang Diyos sa atin. Isa lang ang makapaghupa sa galit ng Diyos, si Kristo anak niya. Para hindi ka nakaaway ng Diyos, tungo ka kay Kristo, maniwala ka, may kapayapaan. Mapalangit na ang kaluluwa mo. Kasi siya lang at ang ginawa niya, sapat yun para bibigyan kanya ng kapayapaan. Pangatlo, ano pang isang bagay na matanggap mo pag maniwala ka sa Ebanghelyo ng anak ng Diyos na namatay, inilibing, at pangatlong araw nabuhay namang muli, hindi lang kapatawaran ng kasalanan, past and present and future. Ibig sabihin ba, Pastor, bukas may gagawin akong masama? Ibig sabihin, palangit pa rin ako? Bayad pa rin yun? Ibig sabihin po, lahat nga, ay, bukas magnakaw ako kasi bayad na pala. Hindi din iyon kalooban ng Diyos. Yes, nagalangit ka na. Kasi pinatawad ka na ora mismo nung naniwala ka kay Kristo. Ikaw yung pinatawad na at palangit na ang kaluluwa pero nasa kulungan kasi nagnakaw kayo. Ikaw yung gustong magkasala at dagdagan mo yung asawa mo na isa, halimbawa, isa lang asawa mo, dagdagan mo pang isa, mga lunya ka. Ikaw yung anak ng Diyos, pinatawad na, tagalangit na, pero binugbog ng asawa dahil nagselos ang asawa. Pinaril ng asawa dahil hindi napigilan ng asawa dahil nagselos. So, ang tawag doon ay consequence. Tagalangit ang kaluluwa mo. Pero ang iyong ginawa bilang nanampalataya kay Kristo may kabayaran dito sa lupa. Tagalangit ka. Kasi sabi mo kanina
So, ang ibig sabihin, Pastor, lahat ng kasalanan ko, pinatawad mo pag maniwala ako. Bukas magnakaw ako, bukas mangalunya ako. Pinatawad na. Pero kung gagawin mo yon, hindi ka lulusot sa pulis. Kung gagawin mo yun, hindi ka lulusot sa inutangan mo at hindi ka magbayad. Ipapakulong ka sa istapa. Paano po? Ganun ang mensahe. Ibig sabihin, keso, biyaya at walang bayad ang pagpatawad dahil namatay si Jesus na libing na bumbuhay, huwag mong abusuhin. Kasi anak ka na ng Diyos. Ora mismo na naniwala ka kay Kristo, ginawa ka na niyang anak. Ang anak mismo ng Diyos means maka-Diyos. Ang gawain niya maka-Diyos. Yun ang punto. Kaya huwag mong ilagay na lisensya dahil sinabi kong pinatawad ka na. No? Paano mapunta ng langit? Kailangan ka mapatawad. At ikaw ngayon, malinis sa harapan ng Diyos. Sino ang may kapangyarihan na maglinis? Si Kristo, anak niya. Namatay sa krus, inilibing, pangatlong araw na buhay na muli. Ito'y sapat na. Wala ka nang hanapin iba. Ano ang matanggap pag ito'y maniwala? Kapatawaran ng kasalanan mo. So huwag mong isipin bukas ha, pinatawad na ako pala bukas. Secured na pala ako, past, present, future. Magpakasala, mangapi ako sa classmate ko. Hindi yun. Hindi yung reason. Magpasalamat ka na hindi ka na maimpyerno. At kung may sablay ka bukas, ang Diyos nakakaalam mo. May struggle ang tawag doon, no? So, gano'n, no? Para may mag-isip kasi, may tao kasi, ako mismo nag-isip dati, ay, pinatawad na pala ako, gagawa ako ng masama. Hindi yun. Hindi yun esensya. Binigyan ka nga niya ng buhay mo lang para mapalangit ang kaluluwa mo, gagawa ka ng hindi maganda. Alam mo kung gagawa ka ng maganda, reward din matatanggap mo sa langit. Tagalangit ka, pero may reward. Pero kung gagawa ka pa ng karumaldumal na hindi maganda at tagalangit ka, wala kang reward. Okay? Ano ang paraan para mapunta ng langit? Maniwala lang sa ginawa ni Kristo, anak ng Diyos, at iya'y magresulta ng kapatawaran ng kasalanan. Pangalawa, kapayapaan. Pangatlo, buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang kamatayan? Paghiwalay. Ano ngayong opposite ng kamatayan? Buhay. Puti, itim. Ibig sabihin ng kamatayan, hiwalay. Ay ibig sabihin ng buhay, isa na kayo na kay Kristo. Kaya ibig sabihin, kung sinong maniwala sa akin, hindi na kita papuntahin doon sa apoy ng impyerno. Kundi kasama na kita, walang hanggang buhay. Mula ngayon hanggang ikaw'y mapunta ng langit. Sabi ni Kristo. No? Sabi ng Panginoon, Romans 6:23, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Sana po, ako po'y nagmamakaawa, ako po'y nagsusumamo. Dahil si Tatay Ingo, nung buhay pa siya, nung siya'y naglalakad dito sa mundo, 91 years of existence. Isang araw, kung merong nangaral ni Tatay Ingo na kaganitong mensahe din na si Kristo laang ang sampalatayaan ni Tatay Ingo, wala nang iba para siya'y mapupunta sa langit ang kaluluwa niya, nandun na siya ngayon. Masaya na siya ngayon. Wala nang problema, wala nang utang, wala nang gulo sa Pilipinas, gulo sa Iran. Wala na dahil ang langit po ay walang kaguluhan. Yun po ang nangyari ng ating tatay. So pangwakas ng mensahe. Mga kapatid, mga kaibigan, sa gabing ito, muli ako'y nakikiramay sa Musni clan, family, kapitbahay at ninuman, kay lalo na kay Brother John Mark, Sister Ness. No, ang kalungkutan, alam ko, nami-miss niyo po lolo niyo. Brother John Mark, kausap mo si lolo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan. Kasi ang kamatayan ay may kirot man, ngunit para sa mga nasa Panginoon, ito ay tagumpay. Kung ikaw ay nasa Panginoon, tagumpay mo ito. Sabi ng 1 Corinthians 15:54 and 55, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Sabi ng Panginoon sa kanyang sulat, Philippians 1:21, wala man nakasulat dyan, for to me to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, pag buhay ka, ligtas ka, masayang buhay. Lalo na pag mamatay ka, diretso na sa langit. Sobrang saya. Ibig sabihin, may tagumpay po pag ikaw ay mamamatay physical pag ikaw ay ligtas. Tagumpay po ito. Ibig sabihin, wala ka nang iniinda. Wala ka nang bukas din. May utang kang mabayaran, ba? Hindi mo naisipin yun. Ganon. Diba? Tagumpay po ito nung nangyari sa lalo na kung ligtas ka.
Ano ngayon pagligtas? Maniwala lamang sa tagapagligtas. Ngayon, habang tayo'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, piliin nating tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Paano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa ibuong puso, panampalatayaan natin na yung ginawa niya 2,000 years ago ay sapat na yon, na upang sa araw ng ating kamatayan, tayo rin ay pumasok doon sa buhay na walang hanggan kasama ng ating kaganda mga din, no? Kaganda. Si tatay, pag tingnan mo sa kahimlay, peaceful kaya ang kanyang tulog. Tingnan mo, guwapo. Guwapo. Walang, yung baby face pa rin, 91 years old. Di ba? Lalong-lalo na kung ayang kaluluwa nung habang buhay pa siya, naniwala siya sa mensahe na si Kristo'y namatay, nilibing at nabuhay, ay, sarap ng buhay. Sabi nga ni Pablo, yung apostol, kung kilala niyo, to be with Christ is far better. Kung kasama natin si Kristo, ay ang saya ng buhay. John 11:25-26, last verse, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet he shall live. Mga kaibigan, mga kapatid, kayo po ba ay mananampalataya na sa ating Panginoong Hesus na bilang siya ay nabuhay na mamuli at hindi siya namamatay? Ngayon, nakasama niya, kanang trono ng kanyang ama, nakaupo siya ngayon, nakikinig siya ngayon habang tayo ay nangaral. Kasi 1 at 2 na mangaral sa pangalan niya, nasa sakit na nakikinig. So kung ikaw ngayon ay sumampalataya na, ikaw ngayon ay ligtas. Ikaw na ngayon ay patungo sa langit. Pagkay si tatay susunod ka sa kanya, ako'y susunod. Kita kami ni tatay, ayun yan kami. Kasi mahirap sa impyerno. Walang exit doon. Isa lang ang entrance, walang exit. Pero sa langit, may entrance, may exit din. Dahil pwede kang papuntahin dito sa lupa, saglit. Kilala niyo po si Gabriel, na anghel. Pumunta kay Maria, taga-langit yun. Pumunta sa lupa dahil magbigay lang ng news. Bumalik agad sa langit. Ganun ang trabaho natin. Pag sinabing pabalikin kita sa Bagiwap kasi papuntahin ka sa ganun, pwede. Pero pag impyerno, walang exit na yun. Pag nandun ka na, nandun ka na. Kaya sana maligtas ka mula sa apoy sa impyerno. Paano? Maniwala ka na ginawa ni Jesus sa kapyo. Hindi mo dadagdagan. Matay siya, alibing, nabuhay naman muli. Ang dugo niya, pangbayad sa krus para sa ating mga kasalanan. At dahil dito, sinabi ni Jesus sa last, tanong ni Jesus noon, yun yung tanong ngayon, sumasampalataya ka ba sa akin? Kayo ba ay sumasampalataya sa Panginoon? Ngayon, ang sagot, ang bibigay ng Diyos sa inyo, langit na bayan. Mansion ang ibibigay. Okay, let us sing mansion over the hilltop, no? Okay, over the hilltop. Yun ang ibibigay. Now, hindi man tayo makatira sa isang mansyon na sobrang ganda, pero ang langit ang ating tahanan na hindi nasisira. Hindi ito resulta ng ghost project o anumang klaseng pera na pinagkuhanan ng mundo. Maangkin man ng tao, lahat ng mansyon, lahat ng pera, pero impyerno palang kaluluwa, walang silbi. Pero kung ikaw ay nakatira lang simpleng kubo, pero ang langit na ang patunguhan mo, maganda yun. Maganda yun. Kantahin natin muli, kahit na kubo ang aming tahanan. Okay, ready, go. Kahit na Kubo ang ating tahanan dito sa lupa'y may kasiyahan pagkat sa langit ay may naghihintay sa ahariang ingkong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala ng hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na
na dakila. Huwag mabahala sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang sumapit sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sagana sa piling ng Diyos na dakila. Amen. Tayo manalangin sa muli. Okay. Si ating Brother Dante, meron din siyang ipamigay na babasahin mamaya pagkatapos ng ating pagpanalangin. So, ikitang ulo, yun po ang ulo pala, sorry. Ikitang mata, pinaligtad ko. Panginoong Diyos, ako ay muli nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin sa lugar na ito. Ngayon ko lang nakita si Tatay Ingo sa kanyang himlay. Hindi ko man na-meet siya nung buhay pa. At isa sa pinapasalamatan ko, O Diyos, kahit pa man ganun, ang kanyang katawan ay ginamit niyo po para lamang maipangaral ang salita ng katotohanan galing sa salita niyo sa Biblia. Dahil ang Biblia ay para bang mapa na kung kami ay hindi namin alam ang daan, ito ay may ipapaliwanag para maalam na namin ang daan. At yung daan na yon ay patungo doon sa kalangitan. At ayaw niyo po na kami ay mapahamak doon sa impyerno, kaya ipinadala niyo ang inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat o Diyos na ang Espiritu na Santo, ang Holy Spirit, ay napasa amin ora mismo nung kami ay sumampalataya. Sabi ng Efeso 1:13, Panginoon, inungkahi mo doon na kung sino man ang sumampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan diyan kay Kristo, siya ay masilyuhan sa banal na Espiritu. Salamat o Diyos Ama ng silyo ang katibayan, Panginoon, na para bang isang parcel sa LBC na ipinadala sa isang lugar, silyado, na para bang may destinasyon. Ganon din ang kaluluwa namin, Panginoon, dahil ang Espiritu niyo ang maghahatid sa amin sa langit. Dahil ang Espiritu din saksi sa amin, puso, sabi ng Romans 8:16, Panginoon, na sabi niyo ang Espiritu niyo at Espiritu namin saksi na kami na ay anak sa Panginoon. So nag-aabang lang ang Espiritu kanina kung sino ang sumampalataya. Dahil ang Diyos ay Trinidad, ang Ama gusto niya niyo po na puntahin kami sa langit, kaya ang inyong anak pinadala dito sa lupa para siya ay mamatay, bayaran ang kasalanan namin. Dahil hadlang po ito sa langit, hindi po makapunta kung makasalanan. Kaya binayaran na niya, ang anak niyo ang nagbayad, Panginoon. Siya ang nagsakripisyo sa krus, siya ang nagdanak ng dugo para kami ay mapatawad. At diyan ang Espiritong Banal ay nag-aabang lang sa mga kasing puso na sumampalataya. Sana, Panginoon, sa kalagitnaan, hindi ko man alam ang mga puso at isipan ng bawat isa. Sana, Panginoon, na ang bahay namin kung saan kami nakatira, kanina, dalawa. Una, yung bahay kung saan kami nakatira ngayon. Pangalawa, yung katawan. At ang lilisan at lalabas man kami sa bahay na ito at meron kaming mansyon. Yung gitong lantay, yung bahay na hindi na masisira, yun po ang langit na bayan. Panginoon, salamat. Ang nais lang namin may pahayag ang magandang balita patungkol kay Kristo. Ang nais lang namin na may maligtas na kaluluwa at sumampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kay Tatay Ingo. Salamat sa kay Tatay Ernesto, kay Nanay Milita, lahat ng mga anak na nagpahintulot sa akin para ang salita niyo ay maipahayag sa gabi na ito. Muli, i-bless niyo po ang health ni Sister Ness, Brother John Mark, Tatay Ernesto, wife niya, dahil mapagod din pag ay mag-asikaso sa mga tao, magpakain.
medyo hindi din basta-basta. Kaya Lord, palakasin niyo po sila sa physical. Tulungan niyo po sila habang sila ay magtanggap ng bisita at lahat ng mga bisita din nawa may pagkakataon din nawa sila makabasa, makapakinig ng mensahe para din sila maligtas. At salamat sa lahat. Ito'y dalangin ko sa pangalan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Thank you and magbanding-banding na po.